Umano'y pag-e-ensayo ng ilang guro para sa kanilang performance sa Educators Night na bahagi ng kapistahan ng mga aldan kahit sa oras ng klase, inireklamo. Ang iba pang detalye hatid live ni Kim Bandarlipe. Kim? CJ, inirereklamo ng ilang mga magulang at guro ang umano'y paggamit sa oras ng klase ng ilang guro upang makapag-ensayo ng kanilang dance performance para sa Educators Night 2019. Batid ng ilang magulang ang kakulangan ng guro na magtuturo sa ilang pampublikong paaralan na sakop ng Mangaldan District 1. Karamihan daw kasi sa kanilang mga guro ay nag-iensayo para sa kanilang performance sa Educators Night na bahagi ng Pindang Festival 2019 kahit umano oras ng klase. Ang ilang magulang, umaalma na dahil hindi raw natututo ang kanilang mga anak sa pagpunta sa paaralan. Dapat sana may oras ng practice ng mga teacher, hindi yung buong araw. Kawawa naman yung mga anak ko na pumapasok. Kawawa naman sila. Iba-iba yung teacher nila. Sa inilabas na memorandum order ng Mangaldan District 1, may inilaang mga araw na dapat whole day ang practice ng mga guro na kabilang sa performance. Nagumpisa ang pagsasanay ng mga guro noon pang February 18. Nakasaad din sa memo na kailangan tiyakin ng mga guro na hindi maaapektuhan ang klase ng mga mag-aaral. Ngunit ayon sa isang guro, hindi raw ganito ang nangyayari kundi sila raw ang sumasalo sa pagbabantay sa klase ng mga gurong nag-iensayo. Halos araw-araw wala nga sila. Almost 1 month na, mag-iisang buwan na yung practice na yan. Samantalang kung tutuusin, siguro teacher sila, madali naman nilang matutunan kaagad yung sayaw, di po ba? Pero ang nangyayari, may practice, araw-araw daw practice, ganyan-ganyan. Mariing pinabulaanan ng Public Schools District Supervisor na si Dr. Delia Patalo ng Paratang. Hindi naman totoo na napapabayaan kasi may teacher nga na may ginawa nga ang mga school heads na contingency plan. Hindi rin umano napapabayaan ang klase ng mga bata. Ang masasabi ko lang dyan, based sa mga reports naman ng mga principal ay hindi nila pinapabayaan ang klase. Kasi first and foremost, bago nagawa yan ay with the consent naman ng mga principal. Sinubukan ng Balitang Amyanan News Team na kuhanan ng pahayag ang pamunuan ng Schools Division Office 2 ng Pangasinan. Ngunit ayon sa kinatawan ng Schools Division Superintendent, abala siya sa pagbubukas ng Region 1 Athletic Association Meet sa Ilocos Norte ngayong araw. Kasama si Daryl Peralta, ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan. CJ, unang ipinatupad ang memorandum order ng kanilang practice noong February 14 hanggang March 4. Ngunit muli na namang naglabas ang DepEd Mangaldan District 1 ng panibagong memorandum order kung saan sinasabing magkakaroon ng extension ang kanilang pag-iensayo ng March 5 to 7. At isa sa mga hinaing ng mga nagrereklamo, ang isang grade 6 student na nadulas umano dahil sa kakulangan ng mga nagbabantay sa paaralan. Mariin naman itong pinabula ni District Supervisor at sinabing aksidente lamang ang nangyari at mismong advisor at magulang nito ang nagtakbo sa kanya sa ospital. Patuloy pa rin nating inaalam, CJ, kung ano na nga ba yung sitwasyon nitong batang sinasabing nadulas. CJ? Okay. Kim, base roon sa memorandum, hindi bababa sa 44 ang lahat ng guro na sasayaw sa Educators Night at whole day ang kanilang practice ng 12 days to be exact. Kawawa naman yung mga bata na hindi nag-aaral. Paano yan sasagutin ng mga guro? Yes, CJ, at itong mga... CJ, itong mga ito ay sinabi nga nila na patuloy ang mayroon silang pinapatupad na contingency plan kung saan naglalaman na hindi pa rin mapuputol yung mga lecture at mga subject ng mga estudyante sa school. Kaya naman daw, tiniyak nila na mayroon pa rin magtuturo dito sa mga estudyante. CJ? Alam mo, Kim, ang obligasyon ng guro ay magturo. Yung magpa-practice ka ng sayaw to the extent na
medyo napapabayaan mo na ang mga bata. Abay, ibang usapan na yan. Periodic exam na next week. So anong laman ng pagsusulit ng mga bata kung wala naman silang napag-aralan? CJ, ayon nga sa pagtatanong natin kanina ay meron nang na-create na lesson plan itong mga teacher bago pa man din sila makapag-ensayo. Kaya ito rin daw yung magiging laman nung pagtuturo ng mga teacher habang nag-iensayo yung ibang guro. At ito rin yung magiging laman ng kanilang exam, CJ. Kim, gaano ba kaimportante ang sayaw na yan at kailangang magsanay ng ganyan katagal? Pwede namang magsanay ng hindi nasasagasaan ang oras ng pag-aaral ng mga bata. CJ, ito nga ay parte nitong Pindang Festival at once a year nga lang daw itong nangyayari kaya nga daw pinaghahandaan nila ito. Kaya din nag-prepare sila ng contingency plan para doon sa mga maiiwang estudyante at guro para na din hindi maantala yung kanilang pag-aaral. Pero syempre importante pa rin daw itong pag-iensayo ng kanilang performance dahil sa gabing ito binibigyang pugay ang mga guro ayon sa district supervisor. CJ? Isn't it unfair sa mga naiwang teacher na diretso silang magturo sa mga dapat turuan ng mga teacher dancer? CJ, base kay District Supervisor ay namomonitor daw ito ng mga school heads at pinili lang kung sino yung mga magpo-perform. Kasi kung lahat sila ay magpo-perform, mas lalong maaapektuhan yung pag-aaral nitong mga mag-aaral at mga estudyanteng kanilang maiiwan. Kaya titiniyak na mangilan-ngilan lamang umano itong mga magpo-perform na teacher at tanging yung mga maiiwan sila yung magbabantay na sinabi na mas marami ang bilang ng mga guro na maiiwan kaysa doon sa mga magpo-perform, CJ. Okay. Maraming salamat, Kim Bandarlipe.